10 destroyer ng China. Nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at sa paligid ng ating teritoryo. Ang isa sa kanila, Type 055 destroyer, 13,000 tons, a total of 112 missile cells, 2 helicopter hangar, advanced dual-band radar system na hindi natapos ng Amerika sa kanilang sariling Zumwalt-class destroyer dahil sa sobrang halaga. At wala ni isang destroyer ang Pilipinas na kayang sumagot. Ito ang katotohanang hindi natin maitatago. Sa loob ng 10 taon, ang China ay naglunsad ng destroyer. Pagkatapos ng destroyer, hindi lamang isa o dalawa, 10 Type 055 ang nasa serbisyo na ngayon. 30 Type 052 Delta ang naglalayag sa ating paligid. At ayon sa mga defense analyst, 7 bagong destroyer ang inilalabas ng kanilang mga shipyard bawat taon. 7 barko bawat taon, walang tigil. Isang Type 055 ang nag-drill ng full anti-submarine warfare sa loob mismo ng South China Sea, hindi sa malayo, sa ating backyard. Ang pangalan ng barko ay Zunyi. Ayon sa mga Chinese military experts, handa na ito para sa real-world combat scenarios. Hindi lamang training ito ay isang mensahe, direkta, malinaw, at nakatuon ng tiyak sa Pilipinas. Ano ang mayroon ang Pilipinas para sumagot sa lahat ng yon? 4 na frigate, BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna, BRP Miguel Malvar, at BRP Diego Silang. Maganda ang mga ito para sa kanilang klase, modern, capable, at kinikilala ng ating mga kaalyado. Pero frigate ang klase nila, hindi destroyer. At ang pagkakaiba ay hindi lamang laki. Ito ay firepower, operational range, at survivability laban sa mas malakas na kalaban. Ang frigate ay dinisenyo para sa escort, coastal patrol, at limited defense missions. Ang destroyer ay dinisenyo para kontrolin ang open sea, long-range air defense, dedicated anti-submarine screen, at deep strike capability. Kung ang China ay nagdadala ng Type 055 sa ating waters, ang frigate lamang natin ay parang nagdadala ng pistola laban sa isang fully armed na batalyon. Malaking agwat ito. Ang unang capability gap na kailangan nating pag-usapan, long-range surface-to-air missile coverage. Ang ating mga frigate ay may short to medium-range air defense lamang. Kung may banta mula sa himpapawid, anti-ship missile, fighter aircraft, o drone swarm, ang ating Navy ay umaasa pa rin sa Amerika para sa proteksyon. Sa sarili nating territorial waters, umaasa pa tayo sa iba para bantayan ang ating kalangitan. Pangalawa, anti-submarine warfare. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang surface battle space na. Ang China ay nagde-deploy na rin ng submarines sa rehiyon. Ang isang tunay na destroyer ay may dedicated helicopter hangars, towed sonar array, at rocket launch torpedoes. Kailangan ito para mabantayan ng maayos ang ating underwater domain. Wala tayong ganun ngayon. At alam na alam ito ng China. Pangatlo, strike range at kill chain advantage. Ang isang destroyer-class warship ay kayang mag-fire ng long-range anti-ship missiles mula sa ligtas na distansya bago pa man makalapit ang kalaban. Sa kasalukuyan, ang ating Navy ay kailangang lumapit ng mas malapit kaysa komportable laban sa isang adversary na may mas mahabang range at mas maraming firepower. Sa modernong naval war, ang unang mag-fire ang may advantage. At narito ang isang mahalagang katotohanan. Ayon sa NDAA 2026, ang Amerika ay naglaan ng $2.5 billion na foreign military financing para sa Pilipinas. $2.5 billion.
Isa ito sa pinakamalaking security assistance commitments na natanggap ng ating bansa sa mga nakaraang taon. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang suporta na ibinibigay ng ating mga kaalyado habang patuloy nating pinapalakas ang ating sariling kakayahan. At ito ang nakakasakit ng talagang malalim. Sa loob ng 10 taon, ang China ay nagtayo ng destroyer fleet na mas malaki kaysa sa buong surface combatant fleet ng maraming bansa sa mundo. 10 Type 055, 30 Type 052 Delta, sabay-sabay, walang tigil, habang tayo ay nagdedebate kung kaya nating bumili ng kahit isa. Ang agwat ay lumalaki habang tayo ay naghihintay. Pero ito ang dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Hindi tayo nag-iisa sa dagat na ito. Ang Amerika ay nandito at ang mga destroyer ng Amerika ay regular na nagpapatrol kasama ang ating Navy sa West Philippine Sea. Ang Japan ay nandito rin. Ang Australia ay nandito rin. Ang tanong ay hindi kung may kasamahan tayo, mayroon. Ang tanong, hanggang kailan tayo aasa sa iba? Kaya ano nga ba ang tunay na kailangan ng Pilipinas? Hindi isang partikular na barko, hindi isang brand name. Kailangan natin ng destroyer na may 3 pangunahing kakayahan. Una, long-range surface-to-air missile system para protektahan ang ating fleet mula sa himpapawid. Pangalawa, vertical launch system para sa anti-ship strikes. Pangatlo, dedicated anti-submarine warfare suite. Yon ang minimum na requirement para matugunan ang planned threat ng maayos. Ang magandang balita, hindi imposible ang landas na ito. Ang ating alliance network ay handang sumuporta. Ang Japan ay handa nang magbigay ng defense equipment transfers at sila mismo ay gumagawa ng world-class destroyers para sa kanilang fleet. Ang Korea ay agresibo sa defense exports at may mga bagong platform na akma sa ating pangangailangan at budget. Ang mga pintuan ng partnership ay nakabukas. Kailangan lang tayong pumasok. At ito ay hindi tungkol sa pagiging agresibo. Hindi tayo nagtatayo ng destroyer force para lusubin ang China o sino mang bansa. Ito ay tungkol sa deterrence. Ang kakayahang sabihin sa kahit sinong banta kung susubukan ninyong hamunin ang ating soberanya. May sapat tayong kakayahan para ipagtanggol ang ating sarili. Yun ang lengguwahe na naiintindihan ng lahat ng bansa sa mundo. Lakas ang nagbibigay ng kapayapaan, hindi kahinaan. Batay sa pagsusuri ng mga defense analysts, ang trajectory ng Philippine Navy modernization sa ilalim ng Horizon Program ay nasa tamang direksyon, higit pang frigates, corvettes, at offshore patrol vessels ang darating. Maganda ang pundasyon na itinatatayo natin, pero hindi pa ito sapat para sa destroyer-level threat na kinakaharap natin sa West Philippine Sea ngayon. Ang Horizon 3 ang tamang window para itaas ang ating ambisyon at seryosohin ang destroyer acquisition. Ang China ay hindi hihinto sa pagtatayo ng kanilang fleet. Ito ay katotohanan na dapat tanggapin natin. Sa bawat taon, 7 bagong destroyer ang inilalabas ng kanilang mga shipyard. 7 barko. Bawat taon, walang tigil. Habang tayo ay nag-iisip pa. Ang diferensya sa pagitan ng ating Navy at ng PLAN ay hindi nananatili sa iisang antas. Lumalaki ito. Ang Pilipinas ay hindi na yung Pilipinas ng 10 taon na nakalipas. May mga frigate na tayo, may missile system na tayo, may kakayahan na tayo na dati ay pangarap lamang. At ang susunod na hakbang, ang destroyer, ay hindi na isang malayong posibilidad. Isa na itong pangangailangan ng bansa. Ang tanong ay hindi
kung kayang gawin ito ng Pilipinas. Ang tanong, gaano natin katagal hihintayin